Amen, amen. Alright, another announcement ay bukas po ay wala po muna tayong mga church programs na po mula sa ang mananatili lang na church programs po natin bukas ay yung our family time with God. Kaya after po ng family time with God, the impormasyong pangkalusugan, the Baptist lunch and the staying alive will be postponed so that tayo po ay makakapag-focus sa soul winning sa araw po na bukas. Amen? Parang nalungkot kayo doon ha. Dapat masaya tayo. Amen? Amen. Amen. All right. Are you ready for the preaching? Amen. Are you ready for the preaching? Amen. 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 Shall we all stand up please, and Sir RG will come and give us the word of God. Come on! Biruan po namin yan pag nagtatrabaho po kami, ay nag-enjoy po kami. Well, come on! Naglalakad ako sa area, sumigaw ako bigla ng ganon. Tinginan sa akin yung mga tao, come on! Baka nag-aanap ako ng away. Dahil mga kapatid, masaya sa gawain ng Panginoon. Amen! Amen! Ano bang ginagawa po natin? As long as na ang Diyos ang itataas po natin, masaya po yan. Amen? At ako naniniwala na ang pagtitipon natin ngayong gabi ay magiging masayang pagtitipon. Amen? Sa kadahilan ng ating pong itataas, wala pong iba kundi ang ating pong Panginoon. At sige po, tayo po ay manatiling nakatayo, and let's open our Bibles in the book of Matthew chapter number 28. Matthew chapter number 28, beginning from verse number 18 down to verse number 20. Beginning from verse number 18 down to verse number 20. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Verse number 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. At ang title po natin ngayong gabi is God's Plan for Church Growth. God's Plan for Church Growth. Tayo po sandali manalangin. Let's close our eyes and let's bow our heads. Let's pray. Dakila Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na muli kami po ay nagkasama-sama upang pag-aralan po ang inyo pong salita. Panginoon, kayo po ang pumagitna sa paghahayag ng inyo pong salita. Kayo po ang mangusap sa bawat anak po ninyo na makikinig ng inyo pong salita. Kaluban niyo po ang bawat isa ng maayos na puso, Panginoon, sa pagtanggap sa inyo pong salita. Huwag niyo pong paintulutan ng dyablo po ay makakilos po, Panginoon. Panginoon, kayo din po ang gumamit po sa akin. Gawin niyo po akong pagpapala sa inyo pong mga anak. Gawin niyo po akong blessing, Panginoon, upang maipaabot ang inyo pong mensahe sa inyo pong mga anak. At ano ba po, nakikita niyo po, Panginoon, na karumihan sa aming puso at kaisipan, mga bagay po, Panginoon, na hindi po kaaya-aya sa inyo pong harapan. Panginoon, kami po ay patawarin po ninyo. Gawin niyo po kami karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng pagpapala mula po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. At muli po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for another privilege na Kanya pong ipinagkaloob po sa akin, ang muli pong makapaghayag ng salita ng Diyos. Of course, it is always through our pastor na siya pong tinalaga ng Panginoon sa simbahan po na ito. And it is a great privilege para po sa akin bilang isang full-time staff na maging kabahagi po sa buhay po ng bawat isa in the aspect of preaching the gospel. Naniniwala po ko na ang Panginoon po ay meron pong mensahe na inihanda para po sa bawat isa po sa atin. Sa kadila ng sinasama ko po yung aking sarili, sa kadila ng kung merong unang-una po na maaabot na mensahe, it should be me. Dapat po ay ako muna sa kadila ng hindi po magiging blessing po sa inyo kung unang-una hindi po ako na-bless.
Kaya salamat po sa Panginoon. Hindi po madali. Sa totoo lang, ang tumayo po sa harapan ng marami pong Kristiyano at ito po'y biyaya lamang po ng Panginoon. Kaya ito po ay isa pong napakalaking pribilehyo po. Every Wednesday po ay meron po tayong ngayong series of lesson at ang topic po natin is all about church growth. At ako'y naniniwala na ang paglago po ng simbahan ay yan po ay kaisipan primarily po ng Panginoon. Ang Diyos po ang nag-design na ang simbahan po ay dapat ay lumago. Of course, meron po tayong pastor na lahat ng kapamaraanan ay kanya pong ginagawa upang ang bawat individuals, ang bawat membro po ng simbahan ay lumago. Pero naniniwala po ko na iyan po ay wisdom lamang po na ipinagkaloob ng Diyos sa ating pong mahal na pastor. Amen. Ang unang-una po na merong desire na upang na lumago po ang simbahan na walang iba kundi ang Panginoon. Because it is God who established the church. Siya po ang nag-establish po ng simbahan. At siya po ang nakakaalam kung ano po ang dapat lalakaran ng simbahan. Siya po ang nakakaalam kung paano po lalago ang gawain po ng Panginoon. At tayo po nagpapasalamat na meron tayong pastor na katulad po ng kaisipan ng Diyos po natin. Amen. Amen. Anumang sinasabi o anumang pinag-uutos ng Diyos ay hindi po tinatago ni pastor at tinatago sa atin ng ating pastor. Lahat ng nais ng ating Panginoon na mangyari sa iglesia, by the grace of God, ay pinapaabot ng ating pastor sa atin. Could you imagine, may mga simbahan bawal magdala ng Bible? Pero dito, ini-encourage po tayo na magdala po ng Bible. Sa kadahilan ng anumang binabasa po ni pastor dito, ay babasahin din po natin. Ibig sabihin, as far as God's revelation is concerned, mga kapatid, wala pong tago sa atin. Amen. Salamat na lamang po sa Panginoon. Ngayon po ang pag-uusapan natin, it's all about God's plan for church growth. God's plan for church growth. Nais ko pong ipaabot at ipaalala sa bawat isa po sa atin na ang Diyos ay meron pong plano sa bawat isa po sa atin. Never po tayong mamumuhay sa ibabaw ng lupang ito na wala tayong kaisipan sa ating isip na may plano ang Diyos sa akin. Dapat lagi nating iisipin that God has a plan for me. God has a plan for every one of us, mga kapatid. Ang Diyos ay may plano po sa atin. At naniniwala po ako na anumang plano po ng Diyos, that is always for our own good, mga kapatid. Yan po ay palaging tayo po ang makikinabang. Sa totoo lang, ang Diyos, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero kailangan na kailangan po natin ang Diyos. Amen. Kailangan na kailangan po natin ang Diyos. Nais kong ipaliwanag muna pagdating po sa plano. Back in the Garden of Eden, mga kapatid, ang Diyos ay merong magandang plano sa tao. In Genesis chapter number 1, in verse number 26, in Genesis chapter number 1, in verse number 26, ang sabi po dito ng Bible, Genesis 1, verse number 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God said, let us make man in our image. Pinagplanuhan po ng Diyos ang pagkakalikha po sa atin. Amen. Pinagplanuhan po ng Diyos, hindi yan basta, hindi tayo tinulad lang sa let there be light, and there was light. Hindi, mga kapatid. Kakaiba ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Amen. Kakaiba, mga kapatid, ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Well-planned, mga kapatid. Well-planned ang pagkakalikha sa atin ng Diyos, mga kapatid. Talagang inisip ng Diyos. Amen. At ang Diyos ay hindi mag-aaksaya ng kanyang kaisipan sa isang bagay na walang kwenta. Kung tayo po ay nilikha ng Diyos, ibig sabihin tayo po ay may kwenta. At wag po natin papaintulutan na maging walang kwenta tayo because of the system and the influence of this world. Amen. Lagi po nating isipin na ang Diyos ang lumikha sa akin. At kung ang Diyos ang lumikha sa akin, merong magandang plano sa akin ng Diyos. At kung merong magandang plano sa akin ng Diyos, ang Diyos lamang ang aking pakikinggan at wala nang iba. Minsan, nadadala tayo na naririnig natin sa ibang tao. Gumawa ka ng tama at mali, meron ka maririnig sa ibang tao. Pero sa Diyos, gumawa ka na lang ng tama.
Sa kadahilan, ganun din naman pala, may maririnig ka pa rin sa ibang tao, yung pangit nito. Gumawa tayo ng mali, may maririnig pa rin tayo sa ibang tao, mali pa tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, could you imagine, from the very beginning, in the creation mga kapatid, pinagplanuhan ng Diyos ang pagkakalikas sa atin. At bilang patunay, could you imagine, after tayo likhain, ang Diyos ay gumawa ng isang isang garden. Okay? Ano po, Garden of Eden na kung saan doon niya nilagay po ang tao. At anong purpose? To dress it and to keep it. Could you imagine? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. At hindi niya lang tayo basta nilagay po doon. Nagbigay ang Diyos ng instruction for our protection. Nagbigay ang Diyos ng instruction for our protection in Genesis chapter number 2 and number 16. After tayong ilagay sa Garden of Eden, verse number 15, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mga kapatid, nagbigay ng instruction ang Diyos for our protection. Amen. May plano po talaga sa atin ng Diyos. And never na ang Diyos ay nagplano na sirain ang ating buhay. Ang diablo lamang po ang nag-iisang persona na mayroong planong sirain ang ating buhay. Pero kailanman ay hindi po pinalano ng Diyos na sirain po ang ating buhay. In verse number 1 of the book of Genesis, chapter number 3, nagsabi po dito, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Could you imagine? Alam niyo po ang trabaho ng diablo? Sa lahat ng instruction na binibigay ng Diyos, lalagyan niya ng doubt ng diablo. He is always in contrast, mga kapatid, to God's instruction. Laging kontra yan, mga kapatid. Hindi yan, never yan sasang-ayon. Laging kontra yan, kahit maganda ang nais ng Diyos, talagang papapangitin yan ng diablo. Amen. Alam niyo more subtle dyan? Subtle, deceptive. Ano deceptive? Paniniwalain kang tama yung isang maling bagay. Dadayain ka. Lilinlangin ka, mga kapatid, para paniwalaan mo na yung isang bagay ay kaayos mo kahit hindi mo naman talaga kaya ayos. Could you imagine? Ganun po katindi ang diablo. Nag-intervene po ang diablo, mga kapatid. Nag-intervene. Tandaan po natin, if God has a plan, Satan has also a plan. And if God's plan is to build us, Satan's plan is to destroy us. Kung ang plano ng Diyos ay ayusin tayo, maging maayos po tayo, mga kapatid. Ang plano naman po ng diablo ay sirain tayo. Ganun po, kagarapan ang diablo. Kaya mga kapatid, hindi pwede nating laro-laruin ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Could you imagine? Nakakalungkot mang isipin, mga kapatid, after hearing the instruction from the Creator, still, gumawa pa rin silang hindi tamang decision. They made a wrong decision. At ang maling ginawa po nila ay yung i-disobey po nila ang instruction na binigay po ng Panginoon. At ano po ang resulta? Ang sabi po ng Biblia, they hid themselves from the presence of the Lord. Napahiwalay po ang tao sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang umihiwalay sa tao. Ang tao po ang napahiwalay sa Diyos. Amen. Ang tao po ang napahiwalay sa Diyos, mga kapatid. Could you imagine? Kung meron man pinaka-worst na kalagayan, mga kapatid, ang tao, yung mapahiwalay po sa Panginoon. Tsaka dahilan ang Diyos po lumikha sa atin, mga kapatid. At siya po nakakaalam kung anong ikaayos sa atin. Siya nakakaalam kung ano ang takbuhin natin. Siya nakakaalam ng bawal at dapat para sa atin. Could you imagine, mapahiwalay ka sa isang persona na nakakaalam ng ikaayos mo at nakakaalam na ikasisira mo? Talagang malaking problema, mga kapatid. Isang napakalalang kondisyon, mga kapatid, ang ikaw ay mapahiwalay sa isang Diyos na lumikha sa iyo. Could you imagine?
Yan ang naging resulta, napahiwalay ang tao. At tayo po mga kapatid, sabi ng Biblia, Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Lahat po tayo napahiwalay sa Diyos. Pero by the grace of God, salamat na lamang, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Salamat mga kapatid, na sa panahon na tayo po ay napahiwalay sa Diyos because of the disobedience of Adam and Eve, mga kapatid. But praise the Lord, ngayon po ay muli tayo na reconcile sa Panginoon by accepting the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. At tayo pong lahat ay buhay na patotoo na hanggang ngayon, hindi po nawawala ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Ngayon ligtas po tayo, naglalakad tayo dyan, naligtas tayo. We have that kind of mindset, mga kapatid, na naglalakad ka, ligtas ako. Amen. Alam ko, one day, sa langit ako pupunta. Amen. By the grace of God, ligtas ako. Alam niyo po, pag sinabing grace, receiving what we do not deserve. May natanggap tayo, hindi naman tayo deserve. We are not deserved of heaven. But praise the Lord, we have now the assurance of heaven. Alam natin kung saan tayo pupunta. One day, sa langit tayo pupunta. Ano mang problema ang kinakaharap natin dito, mga kapatid, huwag kang magpadala dyan. Magpadala ka sa destinasyon ng iyong kaluluwa doon sa langit. Kaya mga kapatid, could you imagine? Naglalakad ka dyan. Meron kang Diyos sa kaisipan. Ang nasa isip mo ay ang Diyos. Ang nasa isip mo ay langit. Kaya nagugulat yung ibang tao, bakit kaya itong taong to? Nakangiti, maglalakad. Nagsosolwining ka dyan, nakangiti, ang init-init. Ano bang meron to? Nagtataka na yung mga tao sa atin sa area. Brad, nakailang balik ka na dito. Parang hindi ka naiinitan. Bakit pangiti-ngiti ka pa? Hindi nila alam kung anong nasa isip natin. Amen. Hindi nila alam. Yung sa kanila, ang kaisipan nila is all temporal. Pero yung nasa isip po natin, it's all eternal, mga kapatid. Kaya kung diba dyan, naglalakad ka dyan, meron kang Diyos sa iyong kaisipan. Kaya mga kapatid, biyaya ng Panginoon. Ligtas tayo ngayon. And God placed us into the right church. Amen. Balik po tayo sa talata, binasa po natin. In our main text, mga kapatid. From the very beginning, mga kapatid, God has a plan for us. At hindi po nagbago yon. At by the grace of God, biyaya po ng Panginoon, tuloy-tuloy po ang plano ng Diyos po sa atin. Kabila ng may pagkakataong ini-ignore natin ang plano ng Diyos, pero andyan pa rin po ang Diyos. In verse number 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye there and teach all nations. Pasalamat pagdating sa kaligtasan, ligtas na tayo. Amen. And baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Mga kapatid, salamat. Hindi lang tayo ngayon membro ng pamilya ng Diyos. Membro na rin tayo ng simbahan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod po natin sa tubig ng bautismo. Salamat po sa Panginoon, membro po tayo na nag-iisang simbahan na tinalagaan ng Diyos, and that is the Baptist Church. Amen. That is the Baptist Church. Salamat po sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi lamang hanggang doon ang plano ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kompleto po ba yun? Hindi po. Merong verse number 20. Merong first phrase before yung second phrase na binasa ko po. Nasabi po dito, after na maging kabahagi ka ng simbahan tinatag ng Diyos, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.
This time, hindi lang ito patungkol sa kaligtasan. Hindi lang ito patungkol sa pagiging membro ng simbahan. Ito po ay patungkol na po sa paglago ng bawat membro ng simbahan. This is the Great Commission. And this is after the ascension of the Lord Jesus Christ. Could you imagine? Before His ascension, meron siyang ikinumission sa mga tao, sa mga ligtas, sa mga anak ng Diyos. Could you imagine? At ano ang kanyang commission? Go ye therefore, teach all nations, and baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Hindi po doon nagtapos. Teaching them to observe. Could you imagine? All things this time. Hindi lamang patungkol sa salvation. Hindi lang patungkol sa baptism. This time, yung buong salita na po ng Diyos. Amen! Mga kapatid, hindi kailanman dinesign ng Diyos na maligtasan tayo. Hindi kailanman po dinesign po ng Diyos na maging membro lamang tayo ng simbahan and after that, wala na. Mga kapatid, merong mataas na plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Bilang isang membro po ng simbahan, hindi na po natin pinag-uusapan niya ng creation. Ang pinag-uusapan po natin bilang isang membro ng simbahan, God has a great plan for each every one of us. Merong malaking plano sa atin ng Panginoon, mga kapatid. At hindi nagtatapos sa baptism lamang. Mga kapatid, salamat naging membro tayo ng pamilya ng Diyos. Naging membro tayo ng simbahan ng Diyos, pero hindi hanggang doon. Yung isang nanay, pag nanganak yan, hindi porket, ay, lumabas na si baby, bye-bye, okay na. Hindi, mga kapatid. They were commanded by God to disciple those new converts. Kinumand sila ng Panginoon. Sa kadila ng kailaman, hindi didesign ng Diyos na ang taga-upo lang tayo. Hindi didesign ng Diyos, taga-amen lang tayo. Hindi po dinesign ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay taga-upo lamang dito. Dinesign po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay magamit po ng Panginoon. At hindi po tayo magagamit ng Panginoon kung hindi po tayo lalago. At paano tayo lalago? Kung walang salita ng Diyos. All Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And what is the purpose? That the man of what? May be what? Perfect. Ano yung perfect yun? Mature. Gusto ng Diyos mag-mature tayo. Truly furnished unto all what? Good works. May works. Amen. May works. Kaya mga kapatid, yung bata, hindi porket pinanganak na. Ay, ang misis ko po, buntis ngayon, 6 months. Ngayon pala, nag-iisip na kami kung saan siya, kung paano siya palalakihin na maayos. Kasi natural po yun. Na, pag napanganak, alam nga naman, iwan na namin dyan. Okay, thank you, Doc. Salamat sa lahat po sa inyo. Okay, bye-bye. Ingatan niyo po yung anak ko. Hindi, mga kapatid, may plano. Mga kapatid, magpasalamat tayo. Yung naligtas tayo, hindi tayo iniwan. Magpasalamat tayo, may mga umalalay sa atin. Magpasalamat tayo by the grace of God. May mga lumagong Kristiyano. At dahil sila'y lumago, mga kapatid, by the grace of God, sila po ay nakipagpapala po sa atin. Could you imagine kayo mga Kristiyano nakapag-share sa atin ng gospel, naging selfish? After time, masyaran, iniwan na tayo. Sa mga new converts, hindi po ba kayo nagtataka? Bakit binabalik-balikan kayo? Pero wala namang hinihingi sa inyo. Binabalik-balikan kayo, minsan may dala pang long sleeve, minsan may dala pang mga pang church attire. Pagpunta sa inyo, magba-Bible study. Pagpunta sa inyo, hindi pa tayo nagtataka? Bakit may mga pumunta sa kadila na hindi nagtatapos ang ating buhay Kristiyano sa ating kaligtasan? God has a purpose, mga kapatid, to each every one of us as the member of the only church that God had built, the Baptist Church. We are proud na Baptist tayo. Pero kung ikaw man ay Baptist, anong klaseng Baptist ka? Minsan proud tayo. Baptist talaga ako. Wala talaga. Baptist talaga ako. Pero kung ikaw Baptist, anong klaseng Baptist? Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo na mataas ang pangarap sa atin ng Diyos.
Amen. Magpasalamat tayo na kahit ganito lang ang kababa ang pangarap natin sa, okay lang makapag-attend, pero mga kapatid, sa Diyos, hindi kontento ang Diyos. Kaya still, ang Diyos ay may ginagamit pa rin na Pastor Hill para i-encourage tayo mga kapatid na mag-involve sa gawain ng Panginoon. Na kahit na alam natin yung schedule ng ating mahal na pastor, nagka-paus-paus na, halos maputol na yung litid mga kapatid para lang makapaghayad sa atin pero hindi pa rin tumitigil sa katilalang ang ating mahal na pastor. By the grace of God ay umaasa pa rin ng bawat isa sa atin ay balang araw magagamit ng Panginoon. Ang Great Commission po hindi nagtapos lamang sa salvation, sa baptism. Ang Great Commission ay hanggang discipleship. Gusto tayong lumago ng Diyos. Alam niyo po kung bakit tayo gusto lumago ng Diyos? Ayaw ng Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na maging katawa-tawa tayo in this present wicked world. Ayaw ng Diyos na nag-claim tayo, na tayo ng Diyos, pero ang pamumuhay natin ay parang hindi anak ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay lumago upang kung tayo man ay magkiklaim that I am the Son of God. Mga kapatid, makikita nila na talagang anak ka ng Diyos. Hindi lang sinasabi natin. Maging sa ginagawa po natin. Lagi nga na sinasabi, action speaks louder than what? Kamusta na yung pamumuhay natin, mga kapatid? Kamusta po yung pamumuhay natin? Lahat ng kapamaraanan, sana makita natin ang desire ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo po, kaya mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, lagi po nating titingnan ay ang Panginoon. Pag ibang tao na tinignan natin, wala na mangyayari sa atin. Sa gawain ng Panginoon, titingin ka lang talaga sa Diyos. Para hindi ka ma-out of focus. Para hindi ka ma-out of focus. Sa Diyos ka lang nakatingin. At lagi mong i-connect ang sarili mo sa Diyos. Yung tinuturo po sa atin nakaraan ng ating mahal na pastor, yung tiwala sa Diyos. Could you imagine? Yung pakikipag-usap sa Diyos, pakikinig sa Diyos, at pagbibigay ng oras sa Diyos, yan yung mga bagay, mga kapatid, na magde-develop ng ating pagmamahal sa Diyos. Amen! Yan yung mga bagay na magde-develop ng ating pagmamahal sa Diyos. Di ba pag na-develop ka sa isang persona, hindi nagtatapos ang hanggang tinginan? Di ba? Parang ang dami niyong gustang gawin. Mga kapatid, sa gawain na pag na-develop ka sa Panginoon, parang ang dami mong gustong gawin sa Panginoon. Parang laging kulang ang oras. Amen! Ako'y nagpapasalamat yung nailab ako sa gawain ng Panginoon. Na-expose ako sa area, biyaya ng Panginoon. Sabi ko, parang teka lang, parang pakulang na ng pakulang yung oras ko. Teka lang, bihira. Parang pakulang na ng pakulang yung oras ko. Teka lang. Parang bitin palagi, mga kapatid. Parang bitin. Hanggang dumating sa punto na sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. At by the grace of God, hanggang ngayon, na-enjoy ko po. Hindi ko sabing all the time, malakas po. Pero ini-enjoy ko, amen. By the grace of God, sa kadahilan na naunawa ko, mga kapatid, na ang Diyos ay may plano sa akin. At ang tinatahak kong ito ay maliwanag na plano ng Diyos sa aking buhay. Mga kapatid, wala nang pinakamasayang Kristiyano. O di yung isang Kristiyano na maliwanag sa kanya na ang tinatahak niya plano ng Diyos. Pero wala nang pinakamalungkot na Kristiyano, kundi yung isang Kristiyano na namumuhay siya, na alam niya na naibang landas na siya. Alam mo ba, ang Kristiyano ay nagkasala, mga kapatid, wala pa naman iba nag-condemn sa kanya yung sarili niya pa lang. Amen? Sarili niya pa lang. Sabi nga na po, hindi mo na kailangan ano yan. Condemn yan. Sarili niya palang kinokondemn yan. Kaya could you imagine, mga kapatid, pero kung mamumuhay ka, alam mo mga kapatid, na tinatahak mo ay naayon sa plano ng Diyos sa iyong buhay, masayang Kristiyano yan. Amen! Masayang Kristiyano yan. Kaya naman mga kapatid, I hope na naunawa natin, na ang Diyos ay merong mataas na plano po sa atin lahat ng kapamaraanan ay ginagawa ng Diyos mga kapatid. Upang lamang mga kapatid, maabot ang ating pangangailangan at may sakatuparan ang kanyang plano po sa atin, walang iba, kundi ang tayo po ay lumago. In Ephesians chapter number 4, verse 11 to 12, Ephesians chapter number 4, in verse 11 to 12, and He gave some apostles, and some
prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. For what? For the perfecting of the saints. Could you imagine, hindi lang tayo may pastor, may mga teacher pa tayo. Amen. May mga area leader tayo. Sa grupo ng mga young people, may mga team leader pa na nagka-counsel sa inyo. Sisipin nyo, para sa lahat ng yan. Alam niyo po kung para sa lahat ng yan? Para sa paglago ng bawat isa. Hindi yan para sa fellowship lang. Para mag-get together lang tayo. Kasi nangyayari na sa labas yan. Pero mga kapatid, alam niyo kung para saan po yan? Gusto ng ating mahal na pastor. Gusto ng Diyos ng bawat isa po sa atin ay magpalakasan po tayo sa bawat isa. Na ang bawat isa po sa atin ay magamit po ng Panginoon. Na ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay ma-inlove sa gawain ng Panginoon. Amen! Gusto po ng Diyos na ma-inlove tayo sa gawain ng Panginoon. Ayaw ng Diyos, gaya po na sabi ko kanina, na anak tayo ng Diyos. Alam niyo po, isa sa kalulukutan ng isang magulang, ayaw niyang maging katawa-tawa yung kanyang anak. Ayaw niya maging katawa-tawa. Ewan ko lang kung may magulang na gusto niya maging katawa-tawa ang kanyang anak. In fact, marami magulang na gusto laging parang sikat ang kanyang anak. Tama po, totoo po yan. Totoo naman po yan. Hindi po yan sa ano. Halos lahat naman. Gusto na parang yung anak ay hindi kukutsin, hindi bababa. Parang gusto niya na proud siya sa kanyang anak. Nakuha niyo po, lahat ng magulang gusto maging proud sa kanyang anak, mga kapatid. Gusto ng Diyos maging proud din sa atin. Amen? Yung hindi naman tayo mapapahiya. Buksan po natin ang ating Bible in Philippians. In Philippians, mga kapatid. Philippians chapter number 2. Alam po, totoo po yung si Pastor Akaran, very basic, pero sabi ko po sa inyo, lahat naman na napapakinggan natin dito, kasi gusto ni Pastor, na back to basic tayo, kasi masyado tayong lumalalim, ay kaso, yung iba pala, ay nasa ibabaw na. Gusto ng Pastor natin, back to basic po tayo, yung tinuro po ng ating mahal na Pastor na karama, kapatid. Ma-establish yung ating relasyon sa Panginoon. Yung ginamit niyang verse, grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, mga kapatid, kailangan talaga natin lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya yung last, yun doon sa binasa po natin ay Matthew. Ang Matthew chapter number 28, in verse number 20, ano sabi po doon? Ano sabi doon? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Bakit gusto ng Diyos lumago tayo sa Kanyang salita? Amen! Lumago tayo sa Kanyang salita. Pag malago tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, I promise you, hindi natin titingnan na mataas ang ating sarili. Alam niyo po, isa po na sa nagpapahirap, kaya parang hirap natin sumunod sa gawain ng Panginoon. Ang hirap natin, ang hirap magpasakop. Ang hirap magpasakop, ang hirap sumunod. Alam niyo kung bakit? Meron pa tayong maling estimasyon sa ating sarili. We have a wrong estimation, mga kapatid, sa atin pong sarili. Pero kung imagine na may tutulong pag lumago ka sa salita ng Diyos, ang kaalaman mo, biyaya ng Panginoon ay patungkol sa lahat sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, ibababa mo yung sarili mo. Amen! Ibababa mo yung sarili mo, pero hanggat hindi mo nakikita ang tunay mong kalagayan, hindi mo ibababa ang sarili mo. Mga kapatid, maganda na lumalalim tayo sa salita ng Diyos, lumalawak ang pangunawa natin sa salita ng Diyos upang hindi tayo madaya ng dyablo. Sasabihin sa'yo ng dyablo, ito ka, kaya huwag ka susunod dyan. Ito ka, kaya, ang pastor natin may mga tinalaga dyan. Ngayon, hindi ka susunod. Yan ang kapamaraanan ng Diyos para lumago ka. Ibig sabihin, sinasabi mo bang ayaw mong lumago? Indirectly, mga kapatid, sinasabi mo that you are not willing to grow. Kala natin basta may tinalaga lang dyan, kung handpick yan ng Panginoon natin, mga kapatid, ay delikado yan. Kung yan ang kapamaraanan, kung yung sasakyan ba na yan, dumaan, at yan talaga yan yung sasakyan at para sa pupuntahan mo, hindi mo sinakyan. Wala nang ibang sasakyan. Mga kapatid, may sakyan ka man dyan, aircon man yan, kung di yan patungo sa patutunguhan mo, hindi ka rin mag-i-enjoy. Kaya mga kapatid, gusto natin ma-reach yung plano ng Diyos sa ating buhay. Talagang magkaroon tayo ng malalim na kaalaman sa salita ng Diyos.
Sa subject po namin sa Theology 5, pinag-aaralan po namin, it's all about the symbols. Nasa symbols of the Bible na po kami. And one of the symbols of the Bible is a mirror. Pag pinag-usapan ng mirror, salamin. Sa James 1:23 po ang ginamit namin verse. Pag tiningnan mo yung iyong sarili, pag sabing mirror, ang Bible, consider as a mirror, a revealing book. I-reveal. Pag sabing reveal, to make known. Ipapakilala yung sarili mo. Ipapakilala yung sarili mo. Ipapakilala ang Diyos mo. Amen. Ipapakilala ang sarili mo, ipapakilala ang Diyos. The more na nakikilala mo yung sarili mo, teka lang, ganito lang pa. Naku, hindi ka magmamayabang. The more na nakikilala mo naman ang Diyos, mahihiya ka. Bira, ang yabang ko pala. Ito palang ginawa ng Diyos sa akin. Ito lang pala, isang maduming basahan lang pala ako. Isang maduming basahan lang pala ako. Pupunta pala ako sa impyerno. Ito pala ang aking kalaga. Wala pala ako pwedeng ipagmayabang. Therefore, sino mang taong itatalaga sa akin ng Panginoon through my pastor, susundin ko yan. Wala pala akong pwedeng ipagmayabang sa Panginoon. Buti na lamang, naging knowledgeable ako sa salita ng Diyos. Pagkulang tayo sa salita ng Diyos, pero grabe ang edukasyon natin sa mundo. Lahat kakaawahin natin. Parang laging ikaw ang tama. Pero pag ikaw ay malalim sa salita ng Diyos, naunawaan mo ang salita ng Diyos, pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, naunawaan mo rin ang Diyos, naunawaan mo rin ang sarili mo. Pero hanggat hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos, kailanman, hindi mo maunawaan ang iyong sarili, hindi mo makikilala ng tuluyan ang iyong sarili, dadayain ka lang ng iyong sarili. Pag tumingin ka sa salamin, dapat nakikita mo yung sarili mo. Amen? Kaya dito mga kapatid, every time we come to church, make it sure na personal ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Huwag tayo mag-i-aim na, Amen! Mga kapatid, baka ang dami nating amen, pero walang personal na pagtanggap pala tayo doon. No wonder kung bakit nagiging problema tayo. Mga kapatid, ang design ng Diyos ay lumago tayo. Ayaw ng Diyos maging immature tayo. Ayaw ng Diyos na tayo po ay maging isang immature na Kristiyano. Ang gusto ng Diyos maging matured tayo. Pag sinabing immature, I'll give you the meaning of the word immature. Exhibiting less than an expected degree of maturity. Exhibiting less than an expected degree of maturity. Dapat, ilang taon ka na sa church? 10 years? Is it rational? Balance, mga kapatid, sa iyong maturity? Yung pagiging 10 years na Kristiyano mo, 10 years ba talaga? O parang 1 year lang? Ayun bata, nakakatuwa yung pagbagong panganak. Nakakatuwa yan. Di ba? Okay pa yan. Pero could you imagine, 30 years old, di ganyan mo? Anthony, Anthony. Minsan si Anthony, hindi ko alam, magagalit ako, matutuwa na lang ako. Pero mga kapatid, di ba? Yung isang balbasarado na, ang haba na ng buhok, hindi na bagay na. Ano susang bibi? Ang bibi, hindi na ulitin ang bibi. Ano, nakakalungkot po. Maraming Kristiyanong immature. Ang tanda na sa church, pero kailangan mo laging aamuin. Ang tagal na sa church, para lagi nakikipag-compete. Yung bata, laruan ako nilaruan! Minsan pasensya, sanay po ako sa juniors. Opo, at ayaw ko sanang i-apply pinagbabawal na technique dito, pero alam ni Sir Maki yan. Di ba? Pangit naman. Ano yung? Tay. Anong tay? Ano ba? Di ba nakakatawa? Nakakatawa po. Nakakatawa yung sa bata. Sa bata, nakakatawa pa yun. Umiiyak, minsan di mo alam kung magagalit ka o ano. Kaya bilang ko na lang ito na laruan. Pero yung sa matanda, balbasarado, 30 years old na. Di ba hindi nakakatawa? Mga kapatid, nawala tuloy. Di ba hindi nakakatawa, mga kapatid?
Could you imagine? Di natin napapansin. Ganyan niya yung Kristiyanong buhay natin. Minsan hindi na nakakatuwa. Yung mga unawain mo pa yung mga new converts. Ay sir, paano pala yung kalit ng tanong? Sige lang, paliwanag lahat, paliwanag. Pero yung 10 years na, yung new converts, yung mga pag-uugali na adapt pa sa mundo, okay pa, pero yung matagal na. Ang dami na napakinggan. Hindi yun hindi aksidente, pinili niya na yun lalo na kung nandito tayo, membro tayo sa simbahan ng Christian Bible Baptist Church. Under the leadership of Pastor Hill, nakilala pagdating sa military training. Pero mayroong membro na parang isip bata. Mga kapatid, hindi nakakatawa. Minsan, alam niyo po, isa sa pagsubikapan natin, gusto ko maging blessing. Please, Lord, make me a blessing. Kasi mga kapatid, ilang taon na tayo sa church. Pero pangit na lagi tayong problema ng ating mahal na pastor. Ano po, personal, pinag-pray ko sa Panginoon, suko po ka ng buhay, Panginoon, ayoko maging problema ng pastor. Totoo po yan, pinag-pray ko sa Panginoon, gusto ko po sumunod sa inyo. Kasi kakaya naman, nagsuko ako ng buhay, dadagdag ako ng problema kay pastor. Sabi ko sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon, magdadagdag tayo ng problema sa ating mahal na pastor. Hindi naman sinasabing mag-quit na kayo, pero gano'n lang. Hindi totoo po. Para saan pa? Seryoso po tayo. Para saan yan? Mga kapatid, di tayo nilagay dito ng Panginoon para maglaro-laro. Pag oras ang biroan. Pero mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, trabaho po yan. At una nating trabahuin yung relasyon po natin sa Panginoon. Kasi maraming nakatingin po sa atin. Pagpatuloy po natin, Philippians chapter number 2, verse number 3. Madali lang po natin. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of what? Okay po? Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of. Kasi in the absence of strife on vainglory, mga kapatid, nandiyan yung lowliness. Amen? Malalaman mong may lowliness yan, walang strife. Would you imagine? But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. I-estimahin mo lagi yung iba. That is better than you. Amen? Could you imagine, pag ganyan na pag-estima natin sa bawat isa, wala magmamayabang. Kasi kung estimahin ko si Brother Larry, na mas mataas sa akin. Kasi sabi po ng Bible po yun. Estimahin naman ako ni Brother Larry, na mas mataas ako sa kanya, di respeto. Amen? Pero once na dumating sa punto na estimahin natin ang ibang tao that we are better than they, may kakaroon po ng malaking problema. Verse number 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Don't be selfish. Verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. As far as lowliness of mind is concerned, mga kapatid, giyahin natin si Kristo. Amen. He has the reputation, but he made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in likeness of men, and being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Alam niyo kung bakit siya sumunod ng kamatayan? He humbled himself. Hanggat hindi natin binababa ang ating sarili, mga kapatid, hindi tayo magpapasakop sa salita ng Diyos, hindi tayo magpapasakop sa mga authority tinalagaan ng Diyos, hindi tayo lalago, mga kapatid. Kaya pinakamaganda lumago tayo. Kaya let this mind, that mind of Apostle Paul is also in the mind of the Lord Jesus Christ. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Could you imagine? Ang kaisipan ng Apostle Pablo, naging kaisipan ng Diyos. Naging kaisipan ng Panginoon Kristo, same ng kaisipan ng Apostle Pablo. Verse number 12, tingnan po natin. Anong purpose? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own what? Salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. Hindi mo tatrabahuin. Hindi work out for your own salvation. Work out your own salvation. Meron ka ng kaligtasan. I-work out mo na lang. Amen. Kumbaga sa bodybuilder, yung mga nagbubuhat dito,
May kilala ko nagbuhat dito, iba nangyari eh. Sabi ko, pati pala ilong nagbubuhat. Sabi ko, ano nangyari dyan? Sabi ko, iba yun mga kapatid. Okay mga kapatid, yung bodybuilder, may katawan na siya, pero win-workout niya na lang. At ano ba, karamihan din ng bodybuilder, hindi magsusuot yan ng mga malalaki, ng mga ano, gusto niyang fit, yung makikita yung kanyang katawan. Bakit? I-display niya yan. Amen! Amen! Di-display niya yan. Bodybuilder siya eh. I-display niya yan. May katawan na siya, win-workout niya na lang. Mga kapatid, could you imagine, ang magandang makita sa atin ng mga tao. May kaligtasan na tayo. Pero ang tanong, nakikita ba? Napapansin ba ang ating kaligtasan? Oh, ligtas ka? Pangit pag hindi nga, baptist ka? Sa area, minsan may makakasalumot. Ay, sir, baptist po kayo? Oo. Ay, baptist din po ako, pastor po yung tatay ko. Siyempre, hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng, ganun, amen, nice meeting you, amen, saan ka nakatira? Ganun na lang, magpapakikipagplastikan ka. Pero mga kapatid, could you imagine? Ang lakas magpakilala. Pero may sigalo, baptist! Ay mga kapatid, ang pinakamagandang makita po sa atin. Amen! Makita po sa atin, ano po ang purpose? Verse number 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Ano yung disputings and debate? Huwag mong gagawin. Ano yung mga vain glory, yung mga strife, itong mga murmurings. Immature na bata. Mature to, di ba? Nakuha niyo po? Pang-immature. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos maging immature tayo. Gusto ng Diyos na mag-mature tayo. Amen! At ano kung bakit may murmurings, may disputings, ano kung bakit? Huwag niyo pa yung tulutan mangyari. Bakit? Sabi, sa kadela ng mayroong maling estimasyon sa sarili. Kaya pinakasikreto, ibaba mo yung iyong sarili. At para may ibaba mo ang sarili mo, maging knowledgeable ka talaga sa salita ng Diyos. Amen! Pagpatuloy po natin. Verse number 15. That ye may be blameless and harmless, the sons of God. Amen! Mga kapatid, yung hindi tayo magiging kahiyahiya. Dapat nating work out ang ating salvation. Ipakita naman natin, talagang ligtas po tayo mga kapatid. Huwag natin lagi sabihin na nasa puso ko yan. Mga kapatid, naniniwala naman tayong ligtas. Pero i-work out natin para hindi naman parang hindi ka panipaniwala. Amen! At ano po sabi, that ye may be blameless and harmless, the Son of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Ano minsan? Ayaw ng Diyos. Bilang isang anak ng Diyos. Gusto ng Diyos na mago tayo. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng Diyos na maging immature tayo. Ayaw ng Diyos na maging kahiya-hiya tayo. Could you imagine na magre-rebuke sa atin mga unbeliever? Papayag ka bang magre-rebuke sa'yo, unbeliever? Uy, ang bastos mo naman magsalita. Ang nag-correct, unbeliever. Ang nag-correct, new converts. Uy, puro na lang kayo away. Ano ba kayo mga bata? Ay, sakit nun ha. Ay mga kapatid, tumatagal tayo sa church. Alam niyo yung bata, habang bata pa yun, inaalalayan. Pero hindi habang buhay aalalayan. Amen. Pag tumanda yan, siya naman dapat ang aalalayan. Ay siya naman dapat ang aalalay. Mga kapatid, ilan taon na po tayo sa church? Meron na ba tayong inaalalayan? O hanggang ngayon tayo pa rin ang inaalalayan? Tayo pa rin bang inuunawa? Tayo pa rin bang inuunawa? O tayo nang umuunawa? Mga kapatid, hindi pwedeng habang buhay bata tayo. Meron lamang, mga kapatid, may duration lang mga kapatid na pagiging batang Kristiyano natin, hindi habang buhay. Hindi habang buhay mga kapatid, na tayo aalalayan. Balang araw tayo naman ang aalalay mga kapatid. Meron tayong gawain dito na dapat lumago. Could you imagine? Kung ikaw yung Kristiyano na umaalalay, blessing ka sa gawain ng Panginoon. Ano nakakatawa yung mga Kristiyano na blessing sa gawain ng Panginoon? Pero minsan, sa totoo lang, nakakalungkot, makakita ka ng Kristiyano, hindi na naging blessing, pero wisyo pa.
Naku niyo po. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, lumago tayo para maging blessing tayo sa gawain ng Panginoon. At hindi tayo maging kahiyaya. Amen? Hindi tayo maging kahiyaya. Could you imagine na magre-rebuke sa atin, mga kapatid, ay mga taong nakapaligid sa atin na walang Diyos? Nakakahiya, mga kapatid. Ay maganda, could you imagine, nagsasama-sama tayo dito. Si Sir Maki nagiging blessing. Ang bawat isa sa atin nagiging blessing. Kung tayo lahat nagiging blessing, lalago pa ng lalago ang gawain ng Panginoon. Kung lahat tayo may inaalalayan, lalago ng lalago ang gawain ng Panginoon. Amen! Kung lahat tayo may inaalalayan, mga kapatid, lalago ang gawain ng Panginoon. Kung tayo pong lahat ay magmamature sa ating Kristiyanong buhay, mga kapatid, meron pang malaking mangyayari sa gawain ng Panginoon. Could you imagine, di ba, ang saya na ikaw naman ang umaalalay. May dinadala kang tao dito sa church. Wow, ang saya ng ganun. Amen. Uy, may dinadala. Wow, amen. Pakilala mo naman sa akin yung bisita mo. Pakilala mo naman sa akin yung nag-bisita mo nakaraan para nakita ko seryoso sa pakikinig yun. Encourage ko rin. Could you imagine kung ganyan tayo lahat? Pinag-uusapan, gawain ng Panginoon. Hindi yung, ay alam mo si ano, alam mo si ano, alam mo si ano. Wala na, mga kapatid. Hindi na tayo nakatulong, naging perwisyo pa tayo. Ay mga kapatid, alam niyo po, ang pastor natin ay tao lamang. Amen. Minsan nakakaramdam din ng kalungkutan ng ating mahal na pastor. Minsan nasasabi niya, itong Kristiyanong to, tagal na sa church. Parang walang napakinggan. Pangit po pakinggan. Amen. Itong taong to, ang tagal na sa church, parang walang napakinggan. Parang lagi pa rin siyang uunawain. Ang tampururot. Di ba? Mga kapatid, pangit po yun. Mga kapatid, pag sumikapan natin, by the grace of God, lumago tayo. Sa kadahilanan ang plano ng Diyos sa simbahan ay lumago. At lalago tayo, mga kapatid, kung tayo po ay magiging malalim sa salita po ng Diyos. Amen! The more na nakikilala mo ang Diyos, the more nakikilala mo ang sarili mo, the more na ibababa mo yung sarili mo, the more na magsasabit ka, at the more na lalago ka. Hanggat hindi ka nagsasubmit, walang pag-asang lumago ka. Hanggat hindi mo binababa ang sarili mo, wala na, parang isang tubig na puno na, kahit anong ilagay mo, maapaw na lang. Let's always empty ourselves, mga kapatid. Let's always empty ourselves. And let's always be willing, mga kapatid, to learn from other people, other Christian, mga kapatid, those delegated authority na tinalaga sa atin ng Panginoon para po sa ating paglago. May area leader nga bukas, may saturation, Sir Maki. Diba? Inanong si Sir Maki kanina, may saturation bukas, mga kapatid. Could you imagine? Kung tayo mag-i-involve, yung mga magiging bisita, magkaroon tayo ng maraming bisita, mga kapatid. Mula sa mga bisita na yon, may manatili, to God be the glory. Hindi na sayang yung holiday na yan. Madadagdag na naman, balang araw, di natin alam. Isa yun sa magiging Bible school student. Balang araw, magsusuko ng buhay sa Panginoon. Balang araw, missionary pa yun. Magiging blessing din yun. Pero mangyayari lang yun kung unang-una may magiging blessing sa atin. At magiging blessing lang tayo kung tayo magmamatured. Amen. Pag sumikapan natin, mga kapatid, lulumago tayo. Bakit natin kailangan pagsumikapan? Sa kadahilanan yan po ang plano ng Diyos sa atin. Amen. That is God's plan to each every one of us as the member of this church to grow in our Christian life. Mga kapatid, masayang mamuhay bilang isang Kristiyano na alam mong lumalago ka. Iba yung alam mo may nadidevelop, alam mo nadadagdag, alam mo nag-improve ka. Ang sarap din parang yun ang magbibigay ng excitement pero pag alam mo parang wala nang, laging parang wala nang bago, wala na rin talaga. O ngayon, kung tumigil ka man, mga kapatid, it's time, mga kapatid, na muli mong sariwain ang kaligtasan mo, pagiging membro ng church, at even sariwain mo ang plano ng Diyos sa iyo bilang membro ng simbahan. Yun lamang po at ayo, pero po tayo natutunan sa gabing ito. Tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakila Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Marami po salamat sa mensaheng napakinggan. Maraming salamat, Panginoon. Pinabot niyo pong mensahe po sa amin. Salamat sa paggabit niyo po sa akin. Hindi po karapat-dapat, pero salamat, ginabit niyo po ako. Kayo po ang manguna, Panginoon. Patawad po sa mga kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. If the Holy Spirit is speaking to you, come to the altar with your family, kneel down and talk to God individually or by family. Let's make a commitment tonight. Nasundin po natin ang plano ng Diyos para po sa paglago ng kanyang simbahan.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos pong paghahayag ng inyong pong salita. Salamat, Panginoon, sa mga anak po ninyo na tiklop-tuhod na lumapit po sa inyo. Thank you, O God, for allowing us to make a commitment na kami po, Panginoon, ay magpapasakop sa inyong salita at ang tanging susundin lamang po namin sa aming pong buhay bilang anak po ninyo na inalagay niyo po, Panginoon, sa inyong pong iglesia ay tanging inyong salita, O Diyos. Mga Panginoon, masumpukan niyo po ang bawat isa na matapat na naglilingkod po sa inyo at sumusunod sa plano niyo po, Panginoon, sa paglago ng inyong pong iglesia. Maraming salamat po sa paggamit niyo po kay Sir RG. Continue to bless him, his family, and his ministry, O God. And once again, may the word that was preached to us, O God, ay manatili po sa aming puso at isipan. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Did you get something from the preaching? Amen.